In the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Remember, O most pure spouse of the Virgin Mary, Saint Joseph, my beloved patron, that never has it been heard that anyone invoked your patronage and sought your aid was left uncomforted. Inspired by this confidence, I come to you and fervently commend myself to you. Despise not my petition, dear foster Father of our Redeemer, but accept it graciously. Amen. Saint Joseph, husband of Mary, foster Father of our Lord, and patron of the Catholic Church, pray for us. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome to our daily conference on the life and the glories of Saint Joseph. At ang ating conferences po ay uploaded regularly on our YouTube channel, Sense of the Sacred Soul. Please don't forget to subscribe and to click the notification bell. Okay? So, matapos nating talakayin ang kagalakan na idinulot ng pagsilang kay San Jose sa langit at dito din sa lupa, ngayon naman tignan natin yung kabataan o the childhood and the youth of Saint Joseph. Well, definitely alam natin na dahil si San Jose ay anak ni Abraham, isang Hudyo, isang Israelita, nakatiyak tayo na sa ikawalong araw matapos ng kanyang pagsilang ay tinulian itong si San Jose. Sa kanyang sariling pangangatawan ay nailagay ang hindi namuburang palatandaan ng pakikipagtipan ng Diyos kay Abraham at sa kanyang mga lipi. Okay? So walang kaduda-duda na dinala ni Jacob ang kanyang anak upang ito ay matulian pagdating ng ikawalong araw ng kanyang pagsilang. At sinasabi ng mga manunulat na si San Jose ay ang panganay na anak. Siya ay ang panganay na anak ng kanyang ina. Kaya nga dahil dito ay nakatitiyak tayo na dinala si San Jose sa templo upang iharap sa Panginoon pagdating ng ika-40 araw ng kanyang pagsilang. Okay. Sa Jerusalem ay taon-taon dinadala itong si San Jose. Naging bahagi ng kanilang buhay yung taon-taon na pagtungo sa Jerusalem, okay, para sa kapistahan ng Paskwa. Kung nakikita natin yung kwento sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, na taon-taon ay nagpupunta sina Maria at Jose sa templo sa Jerusalem para ipagdiwang ang mga banal na kapistahan. Yung kaugalian na taon-taon ay pumupunta sila sa templo. Ito ay sa aking palagay napulot niya mismo sa kanyang magulang na si Jacob, na sinanay siya mula ng kanyang pagkabata na taon-taon ay magpunta sa templo upang sa gayon ay sumamba sa Diyos sa okasyon ng mga banal na kapistahan. Pero tatandaan natin na ang Jerusalem noong panahon ni San Jose, noong panahon ng kanyang kabataan, is already in a decline. Sabihin, palubog na
ang nasabing lungsod. Dahil kung natatanda natin, ah, kasama ng mga paghahari, halimbawa ng ng kasama ng paghahari halimbawa ng mga Griego na kung saan sila ay nagtayo ng yung mga hari noon ay nagtayo ng mga kalapastanganan mismo sa loob ng templo at sa ibabaw ng altar ng ating Panginoon. No? Kaya nga nagkaroon ng himagsikan noon laban sa mga Griego at ang himagsikan na yun ay pinangunahan ng mga Makabeyo. At alam nating lahat na matapos noon, ang banal na lungsod ng Jerusalem ay napasakamay ng mga Romano. At ito ay ang mga Romano naman ang naghirang ng isang pinuno, si Antipater, na siyang ama ni Herodes. Okay? Ngayon, noong mga panahong yon, ang lahat ng mga lehitimong lahat ng mga lehitimong anak ni David ay parang nagsipagtago, kumubli, ayaw lumantad dahil alam nila na delikado ang mga panahong iyon para sa sino man na makilala bilang anak ni David. Bakit? Kasi nga ang Jerusalem ay pinaghaharian ng mga Romano at ginagamit nila ang isang parang gobernador, isang puppet, no? Hindi ito yung tamang panahon na lumantad ang mga lehitimong anak ni David dahil namimiligro ang kanilang mga buhay. Gayunpaman, si Jacob at ang kanyang asawa patuloy pa rin nilang tinupad ang mga obligasyon ng mga batas ng relihiyon tungkol kay San Jose, sa batang si San Jose. Taon-taon ay dinala nila ito sa Jerusalem, okay? Para sa kapistahan ng Pasko o ng Passover. Okay? At dito natin naiisip na nagkaroon ng pagmamahal si San Jose para sa templo ng Panginoon. So, sinanay ng mga magulang niya itong batang si San Jose na taon-taon ay magparangal sa Diyos sa pamagitan ng pag-akyat sa bundok ng Sion, sa bundok ng templo. At kapag sila ay sa mga araw na sila ay naroon, ay nakituloy sila sa bahay ni Heli, okay? Na alam natin lahat ay nakatayo doon sa malapit sa mga balon ng Bethesda. Okay? At siyempre si San Joaquin, si Heli at si Ana noon ay nakatira sa templo, noon ay nakatira sa Jerusalem, subalit dahil sa kaguluhan na nagaganap, sa gulo ng politika, sa gulo ng mga huwad na hari na gustong mamuno sa Jerusalem, okay? Lumikas ang mag-asawang sina Joaquin at Ana at sila ay nanirahan sa Nazaret. Pero noong sila ay nakatira pa sa Jerusalem, malamang na kapag umaakyat sa Jerusalem ang ama ni San Jose, si Jacob at ang kanyang asawa,
ay nakikituloy ito sa tahanan ng kanilang pinsan. Okay? So, si Antipater ay naging procurator ng Judea at sinundan to ni Antigonus na anak ni Aristobulus. Okay? Subalit, ginamit ni Herodes na anak ni Antipater. Okay? Ginamit ni Herodes ang kanyang galing at ambisyon upang sa gayon ay makuha niya ang kalooban ng mga maniniil na mga Romano. Kaya nga di kalaunan, siya ay tinawag na tetrarka ng Senado ng Roma at pagkatapos ng 2 taon, siya ay hinirang ng mga Romano bilang hari ng buong Judea. Okay? Siyempre, itong si Herodes ay isang malupit na tao. Okay? Isang malupit na tao. Ginamit niya halimbawa ang kanyang pagiging malapit sa mga Romano upang sa gayon ay sugurin ng mga ito ang Jerusalem at patayin ang marami sa kanyang mga kaaway upang sa gayon ay magkaroon ng stability ang paghahari ni Herodes na mapilitan ang mga mamayan ng Jerusalem na sikmurahin ang paghahari ni Herodes. Ngayon, bakit sikmurahin? Kasi alam naman ng lahat na si Herodes ay hindi mula sa lipi ni David. Alam ng lahat na hindi siya ang tunay na hari ayon sa pagkakahirang ng Diyos. Alam nilang lahat na ang kanyang paghahari ay nabili lamang ni Herodes mula sa mga Romano. Kaya nga magulo noon ang Jerusalem dahil hindi naibigan ng mga Hudyo na paghariin sa kanila ang isang lalaki na pinili ng mga dayuhang Romano. Okay? Kaya magulo noon ang Jerusalem. At yun ang dahilan kung bakit si Ana at si Joaquin ay lumipat sa Nazaret. Okay? Ngayon, ano ang ginawa ni Herodes para mapaamo niya ang pagrebelde ng mga Hudyo? Well, kanyang ginayakan ang templo ng Jerusalem, pinalaki ito at ito ay parang pinalaki ang teritoryo na nasasakupan ng templo. Kung kayo ay pupunta sa Holy Land ngayon, matagal na sang-ayon sa hula ng ating Panginoon Hesukristo na matagal nang giniba ang templo at walang bato na naiiwang nakatayo sa kapwa bato. Pero pag kayo nagpunta sa Jerusalem, makikita niyo doon ang Wailing Wall, isang pader na pinupuntahan ng mga Hudyo upang sila doon ay manalangin at manangis. At ito ay malapit sa Temple Mount. Pero ang pader na yan, ang Wailing Wall na yan, ay hindi ang templo dahil matagal nang nawasak ang templo. Kundi ang pader na iyan ay ang perimeter wall na pinatayo ni Haring Herodes. Okay? So, sa pag-aakala niya na mapapaamo niya ang kalooban ng mga Hudyo at mapapatanggap niya sa mga Hudyong ito ang kanyang paghahari. Kaya ang ginawa niya ay pinaganda niya ang templo at pinalaki ang kanyang bakuran. At ngayon ang tanging nag-iisang pader na nag-survive
doon sa pag-atake ng mga Romano noong taong 70 AD. Ang pader na yon ay yung mismong pader na naipatayo ni Haring Herodes. Okay? So, nag-attack, no? So, parang nilusob ng mga kawal ang buong Jerusalem upang sa gayon ay mailuklok sa kapangyarihan itong si Haring Herodes. Okay? At sa kabila ng mga banta na ito, okay, sa kabila ng mga banta na ito ng mga nangyayari nung panahong iyon, patuloy na iniligtas at pinagtanggol ng Panginoon ang pamilya ni San Jose. Okay? So, kaya nga ang kabataan ni San Jose ay talagang natago. Okay? He really kept a hidden life. He really kept a secret life in God. Okay? Kaya nga parang halos wala tayong nalalaman tungkol doon sa naging buhay ni San Jose. Because the family itself had to keep itself low. Kailan maglaylo ang pamilya niya. Kundi maaring sila ay pag-initan ni Haring Herodes at ng kanyang mga kawal. At tatandaan natin, no, tulad nung ginawa niya, di kalaunan no, yung pagpapapatay ng lahat ng mga sanggol na lalaki. Dahil natakot si Herodes sa pamamagitan ng mga pantas na naisilang na ang bagong hari ng mga Hudyo. Okay? So kung nagawa ni Haring Herodes iyon, no, sa panahon ng ating Panginoon, sa tingin niyo hindi niya kayang gawin iyon noong kapanahunan ng kabataan ng ni San Jose. Yeah, they really had to keep themselves low. Kasi nga si Herodes, kaya niyang papatay ang kanyang asawa, kaya niyang ipapatay ang kanyang mga anak. Sa sino kaya niyang ipapatay ang sino mang magtatangka na umangkin ng kanyang trono bilang hari. Okay? So, si San Jose ay nanatili sa isang mapagpakumbabang buhay at nagpasakop siya sa lahat ng hinihingi ng batas at hindi siya nagpakitang gilas. Hindi siya nagpakitang gilas. Bagkus ay nanatiling tago ang kanyang buhay. Nanatiling tago ang kanyang buhay. Sang-ayon sa tradisyon ng silangan, okay? Noong si San Jose ay umabot ng 12 taong gulang, nagpunta siya sa Jerusalem tulad ng iba pang mga kabataan upang doon ay pag-aralan ang karunungan ng Panginoon mula sa mga pari ng Jerusalem. Ang mga pari sa templo ng Jerusalem ang naging mga guro niya. Okay? Ang karunungan ng lumang tipan ay natutunan niya mismo sa kamay ng mga pari. Kaya nga dito natin nakita na ang paaralan ng lumang tipan, yun ang kinalakhan ni San Jose. At hindi niya alam nung panahong iyon na ito pala ay magbibigay daan sa isang bagong paaralan. At yun ay ang paaralan ng ating Panginoong Hesukristo. Learn from me because I am humble and I am contrite of heart. So dito natin nakikita yung kaningningan ng kababaang loob ni San Jose. Una, ito ay isang kababaang loob na napulot niya sa kanyang mga magulang dahil nung panahon iyon, delikado ang lumantad bilang anak ni David.
dahil ang naghahari noon sa buong Jerusalem ay isang pekeng hari. Hindi hinirang ng Diyos dahil hindi siya anak ni David. Bagkus nabili niya ang paghahari na yan mula sa mga Romano na inakit niya sa pamagitan ng kanyang impluensya. Let us pray. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Be mindful of us, O blessed Joseph, and intercede for us with your foster son by the pleading of your prayer. And in like manner, render the Blessed Virgin Mary, your spouse, gracious also to us, for she is the mother of him who with the Father and the Holy Spirit lives and reigns forever and ever. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Our Lady of the Sacred Heart, hope of the hopeless, pray for us. Saint Joseph, pray for us. The Lord be with you. The Almighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po for joining us in today's conference. Tatandaan natin na ang panahon ng kabataan ni San Jose ay isang panahon na nababalutan ng matinding kaguluhan sa Jerusalem dahil sa ambisyon ng isang lalaki na walang karapatang maging hari, subalit siya'y nahirang na hari, at yun ay si Haring Herodes. Dito natin nakikita yung kababaang loob ni San Jose na una niyang nakuha mismo sa kanyang mga magulang dahil sa pagtatago ng mga anak ni David mula sa pagkauhaw ni Herodes sa kapangyarihan. So thank you for joining us. Don't forget to like and to share. God bless you all.